about robotics. And let's start our discussion for Module 2, start for Lesson 1. That is the Introduction to Robotics and Industrial Robot. So by the end of this lesson, you will be able to define the two terms, that is robotics and industrial robot, and then discuss the history of robotics, then discuss different types of robot, identify several applications of robotics, and finally discuss examples of industrial robots and their functions. Okay, so what is robotics? Maybe some of you will be intimidated by this word, no? Kay kung kanang ito ang robotics, very complex, ang iyahang inner workings medyo mag-require siya og kanang specialized field nga very difficult pod or a little bit challenging na programming diri mag-involved. And maybe some of you might think that robotics is all about this guy right here. Kinsa man siya? Kinsa man siya, class? Okay. Optimum Prime. So maybe some of you may think, okay, robotics, the word of robotics, kanin siya, example. Nya ikaduha kani, kinsa man siya? This is, okay, Wall-E. So si Wall-E ni siya, no? Si Wall-E. And then, ang last kani siya, kinsa man siya? Okay, si R2-D2 from Star Wars nga movie. So these are robots as depicted by the different movies as part of our pop culture. So mo niya tong andan, no? Labi wala pa tayo alam sa ni robotics. Kung naimong na about robots, mo gid na to ma-picture out Optimus Prime, Wall-E, and R2-D2. But in a academic perspective, robotics is defined as the branch of engineering. So bago na siya, this is an emerging field. So it is a branch of engineering that involves the conception, bali magplano, mag-conceptualize unsay porma sa ka robot, and then after conception, proceed ka sa design. So imo i-design ang iyahang mechanical structure, and then of course since most robot are electronics na siya, so imo pod i-design ang iyahang electrical systems and electronic systems as well as the control systems. And after the design, if it is approved na, okay na siya, then proceed ka sa fabrication or pag-manufacture sa mga parts and also the assembly. And afterwards, of course, for the operation of the robots. So, ang kaninga field, mo niyang buhaton. The conception, design, manufacture, and operation of robots. And the objective of the robotics field is to create intelligent machines that can assist humans in variety of ways. So, diba, in the early days, humans discovered and invented machines in order to make things easier and faster, unlike before nga manual ra kaayo, then very tiresome. And then kaning sa robots, very complex na, no? These are complex machines integrated with other fields like integrate mechanical, integrate electrical, electronics, computer systems, so on and so forth, and also the control systems, so that mas mo unsa man mapataas pa iyahang level of intelligence. So these are intelligent machines because they can assist humans in variety of ways, because there are some class jobs nga it will pose risk to humans. So mao nang we design robots to work on that particular field instead of humans, kay delikado man ang areas. So mao po nay advantage, no, nga mahatag sa robot sa ato. And then a robot is the product of the robotics field. So man siya ang word nga robot, that is a product of the robotics field.
where programmable machines are built that can assist humans or mimic human actions. So later ato i-discuss ang mga different types of kanang kuan robot. But for this time again si robot comes from the kanang kuano Slavic word nga robota meaning servant or slave. So kani si robot ato yun sugo-sugoon. So para makasugot niya, we need to input several instructions in a form of computer programs. Mo nang these are programmable machines. Okay, nakasunod ra? Naka-follow? So next, we already finished in defining robotics. Let's proceed to the industrial robot. Actually, industrial robot is also one of the products of the robotics field. But industrial robot is very specific in the field of kanang manufacturing and in the industry. That is why it is defined by the Robot Institute of America as a programmable multifunctional operation for handling mechanical parts or workpieces. So, di ba, ang mga mechanical parts and other kanang mga workpieces, they are present in a certain manufacturing firm or in a certain industry. So, manay trabaho sa usa ka industrial robot or a special mechanical device that can perform various tasks. So, wide range of task. It could be pick and pick. So, pick then i-drop. So, ang pasabot ana is maalsa siya og usa ka kanang kuan butang then iya ibutang na pud sa lain nga location or ang uban na industrial robot nga mo kuan mo kanang mo welding. So, ato po na siya ma-discuss unya sa iya application. Then because they can be programmed to perform dangerous or dirty and or repetitive tasks with consistent precision and accuracy, industrial robots are increasingly used in a variety of industries and applications. So mao man gud ni drawback no kung human labor because there are some jobs nga very dangerous sa atong health mo nang mugamit ta og robot. Others are kanang dirty or kanigid mo man gid ni pinaka kuan repetitive task kanang kuan labi na sa usa ka area sa usa ka manufacturing firm nga tig screw ra ka sa usa ka part ba sa usa ka device. So kana mo ra gina tig screw ka hantod maghapon kung ikaw kung tapulan ka pagkatao or kuan kadito ka po nga nga task kay balik-balik ba mo baglaaya ba ani. So mas kuan siya dili siya efficient ko nga na imong mindset, but for an industrial robot easy na siya because butang man siya wala siya emotion or something as long as imo siya gihatagan og instruction then iya na i-execute again and again and again as long as naa siya power og as long as walay damage sa iya mga parts. So these are examples of industrial robot. Are you familiar with these figures? Nakakita na ba mo ani sa mga, sa YouTube or sa Facebook or any kuan mga infographics? Kita na mo ani or sa real world kita na mo? Mga videos ra. Actually, kanang daho kitong opportunity sa ako katong exchange program ko sa Japan kay gipa-attend man mi og kanang kuan mura siya og natcon pod ba diri sa ato sa PSM didto kay Gymtof lang tawag. So didto kanang kuan nakita jud og mga industrial robot nga mas taas pa sa ako dako kayo and then mo alsa siya mga kanang heavy equipments and heavy loads. So mo siya. And then another thing na sa ka picture, this is an example of an industrial robot used for pick and place application. So iyara task is moalsa siya og sa kabutang then iya na pod ibutang sa lain nga location. So very very simple. And then why do we need this one? It's because kung tao lang na siya na ay limitation sa makarga ra sa tao. And then other problem also is that
ang uban nga mga workers kay makalimot sa proper nga pag-lift no sa object na uban nga ergonomics dili tarungon mo nang kanang magsakit ang likod. So mas mo reduce na no ang kanang productivity sa usa ka company mo nang nag-employ sila og industrial robot. So man siya ang kalahian sa pure rigid nga robot kay ang robot mo gid class comes in different kanang shapes or forms depende sa application. So usa ni siya sa mga classification sa robot kaning industrial robot. So gi-highlight ni siya sa ato ang field, it's because this is very related no sa ato ang kanang profession, because sooner or later ma-apply ta na sa ka manufacturing firm or sa ka industry na gini yung makita labi nag sa mga high-end nga mga manufacturing firm or industry na gini sila aning mga industrial robot. Next, dirita sa history of robotics. Actually, although this is an emerging field, no, baguhay pa ni, but if we trace back sa iyang origin, mo date na siya around 3000 BC, no? Kay around this era, mechanical devices were built to regularly carry out a particular physical task. Just like this one. Are you familiar with this? Kani class, kadungog na mo ani or karon pa? Kaning kang Archytos pigeon. So saan siya ano ang first nga na na invent nga kanang robot, like usan siya ka murag kanang shape sa langgam, and then ang nagpropel niya para mo lupad siya is unsa man ni siya? Unsa man yung nakita sa figure? Unsa man yung nagamit niya para mulupad ni? Pressure from asa man ang pressure gikan? Asa man gikan ang pressure? Okay, pressure from the steam. So kani siya ang style lang sa pag-instruct ni ani is mechanical lang no, kay mechanical man in thermodynamics nga side diri ah. So dili pa siya ingon ka modern karon, kaysa karon kuan naman ta gamit naman tang computer language. So diri depende sa amount of water nga iya i-boil and the amount of steam nga ma-produce, mao po na siya ang iyaharang ma-achieve nga kanang flying time or ang distance iyahang pag fly ani nga kanang bird. So man siya earliest nga ko ano ilahang na nakuha nga information nga usa sa mga kanang kuan origin sa robotics. Ikaduha is kaning mga automata. I think familiar ba mo ani? Kaning nga mga duwaan. Mo kuan siya ang horse ani mo maglakaw-lakaw pod. Murag iya i-simulate ang movement sa kabayo. The same thing sa kaning sa right side kaniyang kuan man siya caterpillar. Maglihok-lihok po na iyahang lawas o iyahang mga kuan kaniyang mga tiil. So ang kuan sa kanang kuan class automata kay related ni siya sa automation no, wherein usa nga input, so di ba magtuyok ra ta niya, di ba naman na siya lever diri na lever. So kung tuyok ko ni, then ang mo simulate din no nga ang kaning sa tiil sa kabayo patay ulo mo liyok-liyok siya, mura siya realistic tan-awon ba. And the same thing on the second figure, kani siyang caterpillar kung imo ning tuyok ko ning lever sa ubos, now mo simulate pud siya. Okay, so mo na siya yung mga origin sa kanang robotics, since moram po na siya og kuan ang the way nga nag-convey ta og motion sa kani ato ang caterpillar og sa atong horse is through this lever no, mora ni siya og mo na siya atong gateway to input instruction. But ang kani siya nga instruction is very simple, like ato gihatag sa ato ang horse or sa atong caterpillar kay mulihok ra siya. So ang automata is very direct no, very direct ang iyang pag-execute, very simple, whereas ang robot is very complex. It's because ang atong mga gipangsugo sa robot is dili lang kay usara, daghan kaayo.
Okay? Mao nang complex kay ang pag-design og robot kaysa sa automata. Kaya ang pag-design sa automata, usar man ka input, then maglihok-lihok na dira ang imong figure. Okay? So, walay question ani? Wala. So, having none, then proceed ta. So, kadto mga kuan gito no sa primitive pa nga mga era. So, diri ta sa modern era. In 1961, the first industrial robot by George Devol was invented. It is named as Unimate. Kaning Devol na nagani company ani niya sa mag-produce lang mga industrial robots. So man niya first nga na-invent no. Very simple nga industrial robot na kay gripper dira So mo grip na siya object, then iyahang i-pick, then iya na pud i-place or iya ibutang sa location. So very simple na kaayo. Man siya una gyud nga first industrial robot. Ang tawag Unimate. However, in the late 1960s, maybe si George Devol kay dili kay siya ingon nga business minded. Okay, dili siya ingon nga open minded ka ba? So diri in late 1960s si Joseph Engelberger mas kuan man siya. Instead nga engineer siya, business minded pod. So iya gi-acquire ang robot patent gikan ni Devol, and then iya gi-develop, iya gi-modify. Maunang tungod sa iya mga efforts and success, siya hinuna nahimong father of robotics. Okay? So again, ang father of robotics dili ang kadtong tao nga naka-invent sa first industrial robot, but ang niyon sa man ni-acquire sa iyahang patent tinuon, which is si Joseph Engelberger. So siya ang father of robotics. Next, in the next decade na pod, after that, si Charles Rosen na pod from Stanford Research Institute led a research team in developing a robot called Shaky. So na pod ni si Shaky. Again, from Unimate, another discovery na pod is si Shaky. Si Shaky, mas advanced siya, no? Gikan ni kuan ni kanang Unimate because design siya for industrial applications. Then daghan na kay siya diri ag mga features like na siya kanang cameras, nya na siya mga end effector, and then ang kuan pod ang another feature pod nga maka-differentiate niya with respect to Unimate is that it is movable. So Shaky could wheel around the room. Unlike ni Unimate nga stationary na siya, sa usa ra siya ka location dito ra siya mag-perform og task. Si Shaky pwede siya nimo masugo in other areas because it can move from one place to the other. It is mobile. So mo na naka-advance aning discovery ni Shaky. Until now, so daghan na kayo more and more industrial robots and other types of robots have already been developed and emerged. So again, ang history sa robotics dated back around 3000 BC sa katong mga discovery sa kuan automata, and then from the Unimate by George Devol, and then gikan na pod gi-acquire to niya, gi-acquired ni ni Joseph. That is why he is considered as the father of robotics, and in the later decades si Charles Rosen na pod naka-develop aning Shaky, which is much better compared sa original nga first industrial robot, which is Unimate. So moving forward, proceed ta sa types of robot. So di ba? Usa sa mga example ato na discuss si industrial robot. That is for the industrial applications or in a manufacturing firm. But let's have another types, no? Daghan man siya. First is androids. So di ba? Katan-aw ba mo Dragon Ball? Class, are you fan with Dragon Ball? So di ba naman dito kinsa ra to sila katong Androids. Okay, Android 17, Android 18. So di ba pagka matay ato nila unsa may naa sa sila lawas, di ba mga electronics like controller sila, digid sila mga kuan through human o sa robot. So if ang imong gi-design nga robot kay resemblance of humans, so tawag ana niya androids. So they are often mobile. Pasabot sa mobile, they can move or they can simulate
nga same sa humans. Kaya mga movement gisundog yun. So man mga tawag ng kuan androids. Or other term ano niya is mga saman humanoid robots. Just like Gizmo sa Japan nga gihimo. So example na siya sa android nga robots. Basta kay mo simulate siya og human movement, then iya pong shape kay human-like. So it is classified as android. The next one is telecare. So complex and remotely controlled. Example ana unsa man kaha? Namoy idea sa mga example ani nga type. Kay remote control nga sakyanan, naiingon og drone. So mana siya example na kanang drone. Are you familiar with ROV? Underwater ROV? Di ba remote control mo po ng uban ana? Kanang for um, deep ocean exploration. Di ba? Sa Titanic. Oo. Oo. So mana siya. Very complex. It's because daghan na yung mga features, no? First is, kung ato kita sa sensors, daghan na kayo, like depth sensors, pressure sensors, temperature sensors, na pa yung mga kanang camera for display so that we can see the kanang ko ano, the situation below the ocean surface. So daghan kayo, very complex na siya. So mana siya, ikaduha nga type. The third type is telepresence. So it simulates being physically present. So muna siya mga kuano, mga kanang robot, assistant robot kanang naasa example ani ha. Naayo ba mga restaurants class or mga condominium ba nga ang tighatag nila or ang like mag-check og housekeeping kay kanang robot na. So muna siya example like mura ba siya og personal assistant nga robot. So something like that. Kana siya telepresence man siya. So meaning kung na kay kinahanglanon, module din siya. Like, hello sir, how may I help you? Nga na. Then, napo na siya ay user interface ana or GUI nga. Dito ka mo input ka. Okay, I need this. Gusto ko nga mapalit ko gingani. Then, siya na po na mo relay. So, man yung mga assistant na siya nga mga kanang robots. Ikaapat is, we already done this one, the industrial robot. So, man siyang very adaptable. It's because in the industry, daghan kay dira og mga task no nga kailangan i-achieve. So if mag-design ka industrial robot, mas maayo og very adaptable siya to any changes in the nature of the job. And then reprogrammable. So again, mas efficient man good kung ma-reprogram nimo siya. Kay if ever maka-encountered ka sa first ni mga version na error, so mas maayo og saman ma-reprogram siya so that ma-check to siya ang error at mas ma-improve ang efficiency sa industrial robot. Next, multi-purpose manipulator. So ma-discuss mo ta sa part sa robot no ang pasabot ani manipulator kaning end effector. Let's say kani siyang end effector diri ato na siya ma-change no. Let's say ang naa dira is for cutting. So cutting and then pwede po na to siya mailisan nga for drilling or for punching, so on and so forth kung unsa pa yung mga operations nga naa sa industry. So man siya ikaupat. Kalima is swarm robots. Are you familiar with this? Muna sila mga insect robots working in fleets supervised by a single controller. Nakakita na mog swarm robots? Salida? Kuan mo ato? Katong NFL ba? Sa MIT na kuan po og video og sa Harvard. Sa Harvard na sila is swarm robots, gagmay kay no murag mga drones. Kadto siya is for kanang oo. Kanto siya disaster response if ever na mga calamities ba. So sila ni mo rescue ngadto, dagan kay sila. And then kadto pong during sa NFL, I don't know kung stong a year murag sponsor to kay Pepsi. Then ang mga drones mo ay ni kuan ba lupad sila and then iporma sila mga figures nakabantay mo adto
or I think na po na sa China, sikat na po na ba nga, instead of fireworks, drones na lang ang mo display og mga sa panay figures dira sa babaw sa kuan sa langit para makit-an sa tao ba. Tuma na siya may example sa mga swarm robots. Bali, daghan kina siya, but naalay single nga controller. Okay? So, actually, emerging pa na siya. So, daghan pa yung mga research niya ni like, unsa kay mga possible magamit ani. But for now, as far as I kanang ko remember, o as far as akong na-research, more to for entertainment, just like sa NFL, mo to lang gigamit for kanang display lang ba. And then naay research sa Harvard for kanang kuan for disaster retrieval operation or search and rescue. Man lagi gamit swarm robots. And then the last one is smart. So built-in AI that learns from environment and experiences. Mo ni siya ang pinaka kuan, very complex kay AI naman, meaning uh, the uh, the kanang user will give a complex instructions sa kani siya nga robot, this AI robot, so that the kanang robot itself can adapt to the changing environment. Bali if na errors, then di na siya maingon nga mo terminate siya. Kay nay ubang mga robots that are not AI, that are not smart, nga if ever it can encounter a problem that is out of scope sa iyang kaya ra or sa iyang na input nga program or set of instructions, then mo terminate siya. Di na siya mo perform, di na siya magana. Pero kung AI siya, since ang program nga tong gi-input diriya is very complex, then it can adapt. Like, okay, ako to siya unsa man, ako to siya i-save. And then, by the next time nga maka-encounter na siya, then, makakuha na siya. Mo-adapt na siya, and then mangita na po siya alternative way so that it can prevent those events from happening again. So, nga naka-smart ni siya nga robots. But, very complex na po aya pag-design ani niya. Okay? So, nasabtan ra ang mga different types of robot. Sabtan ra? Okay. So, next application ta of robotics. The first one is sa industrial kanang robot ni siya nga type, no? So, kaning sa robots in manufacturing. Sa ato nga field, murag kanigid maoy closely related sa ato. So, in the industry, we know that it has a lot of kanang jobs, no? Or a lot of kanang mga operations nga nahitabo sa sulod sa industry or sa usa ka manufacturing firm. The first one is we have here an industrial robot that performs arc welding. So di ba kung humans kanang more likely nga maka-encounter ta og mga like spatters, di ba naka-try bong welding this department, no? Try welding. So di ba kung tao dili consistent, I mean uban nga very skillful kayo, consistent ang speed sa kanang ang travel speed sa imuhang welding rod, and then also the distance kailangan very important man siya nga parameter in order to have a good weld. Kung di nimo maayog set ang distance between the metal and the welding electrode, then maka-affect mo na siya sa quality sa weld. Pero kung industrial robot na, syempre gi-program naman na siya. So, iya i-consider ang tanang parameters. So, if ever mahurot na ang imong welding electrode, din mo ubos pod ang imong mubaba pod ang position sa imong industrial robot, kana iyang robotic arm. So, mas accurate siya, mas efficient. Unya, di pod siya kapuyon. Kung tao ni kapuyon, maday pila lang kapas. Okay? So, mo ni advantage. Kay repetitive task man siya and very crucial nga task. So, arc welding. However, there are some there are some configurations nga dili ma-achieve sa kanang robot no nga mag-require gihapog kanang humans nga mo perform ana. Kani siya pwede siya maka-perform ang robotic arm as long as accessible and then mo fit pod sa unsa man mo fit pod sa size sa atong robot. Next is for assembly.
Sa assembly, very helpful kayo ang kaning industrial robot kay ang pag-perform niya very fast and very accurate, and then maka-alsa pud siya og kanang greater payloads compared sa humans kay syempre ang tao limited naman iya maalsa for kanang kuan industrial robots nga rated for higher capacities, then maka-perform siya niana. The next we have here machine tending. So kaning machine tending pasabot ani mag-alsa ka og mga mechanical parts. So alsa butang marabag pick and place. But of course, dili siya ingon nga hinay like mo-pick ra ka nya place din kani siya at a faster rate, especially in the kuan in the manufacturing firm like mag-produce mo og mga goods. Kailangan ang speed na ana very fast so that maka-reach mo sa iyahang sakuta ba sa kumpanya nga mo na inyong ma-produce nga mga goods. Mao nang importante gyud ang industrial robot ani nga kuan kay maset man na nimo siya nga pas iyang speed, but not only the speed but also the quality. Next, material removal. So kani siya industrial robot, but ang different lang ani is ang end effector. The end effector of this one is depende no, pwede mechanical cutter or laser cutter. I think kani siya kay laser cutter ni siya. So ang end effector nakalahi, but the structure of the industrial robot is the same, na siya mga robotic arms. Ang iya lang gyud end effector kay laser na dira. So mukat siya at a desired shape depende sa gi-input nga instruction. Next is metal forming. So same ra gyapon mo aid siya sa pag-bend or pag-cut sa atong mga sheet of metals. Painting and dispensing. So kani siya gi-program pud ni siya nga mo kuan siya no, mo spray siya og enough amount just to comply with the standard kanang kuan thickness of the paint to be applied, labi na sa mga car industries na ganing mga painting robots. Nay pangutana? Wala pa. Okay, next part transfer. So balik kani siya is mag-replace ka og parts na like kanang tangtangon na nimo din ibalhin sa pikas. So kuan gyapon na ma-carried out gyapon na siya sa industrial robot, and we have spot welding. So spot welding, another type of welding. Okay, so more na siya ang mga application sa ato ang industrial robot in the field of industry and in manufacturing. Next, proceed ta sa ikaduha. Sa ikaduha is for security. So naibang robots intended for security, just like this one from the company Nightscope. So kani siya, these are autonomous security robots. Class, unsay pasabot sa autonomous? Okay, independent siya no, nga dili na instruction nimo, siya na bahala. So kani siya mo aid ni siya sa mga security guards, labi na mga burglar o na nagdag mga weapons, mo detect ni sila. Okay, so in collaboration ni siya with the security guards. Another application of robotics is this one, Mars rover for space exploration. So unsa may pinaka-latest nga Mars rover nga gisend sa Mars sa US? Sa pangalan niya? Unsay pangalan ato class? Okay, si Perseverance. So si Perseverance very kuan na kayo no? High-tech na kayo, daghan na siya mga kuan sensors and other actuators nga present na siya camera. Yeah, not only normal camera, na po siya infrared camera, so daghan na kayo siya mga features diri So man siya sa application for space exploration. Next, for entertainment. So naka-familiar ba mo kanang robotic arm nga mo kuan ba? Kanang nahimo siyang kanang bartender. Kita naman eh. Or kita na mo videos. Nga siya na ni mix og mga kuan drinks sa Japan. Napon ni siya sa mga cruise ship.
Napa ni siya sa cruise ship. Kung nakakuha mo documentary sa cruise ship, naani siya. So for entertainment, gamit kanino. Kay siyempre ang tao mapawaw man kay, di ba? Ang tradition na to ani is tao man gid mo mix og mga kuan, mga ilimnon. So diri kanang kuan na robotic arm na ang mo kuan na mo execute. Next is for agriculture. So di ba mao na siya ongoing research ni siya. Active gini ang pag-research diya nga area. So this is from Eco Robotics nga company no. This is an autonomous robot de-weeder. So ang iyaha task niini is to detect sa farm if naabay sagbot and then iyahang kwaon. Okay, so de-weeder ni siya. And then not only this one, daghan pa kay application sa agriculture no. So ang agriculture very kuan kina siya nga field nga pwede nato ma-applyan ang robotics. Next, for biomedical application. So kani siya, this is a robotic arm performing a kanang surgery no. So instead nga mga doctors na kay there are some doctors nga prone to errors like basig magkurog-kurog or basig masayop niya og cut. But for a robot, wala na problema sa iya as long as natarong na nimo og program kay i-perform niya ang task smoothly. So siya po'y mag-stitching, siya mag-cut, so on and so forth. So mana siya another application. Kay na ibang doktor nga basig hanap na ang mata or magkurog-kurog na, so delikado kaayo. Next is kataong ganiha for underwater ROV. So for deep ocean exploration. Kung makita, this is an ROV and this one is connected via this wire. So naay ubang ROV nga wireless like ang pag-transmit sa data is through Wi-Fi or Bluetooth. Pero kana siya prone to noise pud na siya no and also limited sa kana pud sa length. And then not durable nya, di siya pang rugged. Mao nang sa katong Titanic is kanto siya naka-wired to siya nga ROV no. So kanil siya daghan siya mga features na diri na kay camera diri na po kay end effector. Let's say if you want to retrieve something or if you want to collect samples no sa underground nga mga soil or rocks. So pwede na nimo siya ikabit sa ato ang underwater nga robot. So mo siya another application. Kay di ba mas daghan patag na explore sa outer space compared sa ato ang mga deep ocean. So next, dito sa examples of industrial robot. First is the Cartesian robots. So pasabot ano yung Cartesian kanang robot class. Another term ano niya is gantry robot. Ang iyahang movement class is limited only for saman kanang 3 axis. So bali 3 degrees of freedom ra siya. So mo ni siya ang simple nga diagram sa ato ang Cartesian robot. Bali, it can move along this x-axis. It can move along the y-axis or up and down. So, kano siya is forward, backward. This one is sideward, z-axis, sidewards. So, maron na iyahang degrees of freedom. Bali, this one is the end effector, no? So, if you want to change the position from here to here, dili kay directly nga maka-travel nga to, no? It's because mara pa kag mo ubos kay imo na i-follow niya iyang mga movements. So mo ubos pa ka kay wala may turning area mahitabo. Again, there is no turning here. We only have the translational motion bali on a single direction. So linear lang ang movement for Cartesian robot. So mo na siya ang iyahang physical nga appearance. And then ang application ani is for CNC machining and for 3D printing. Nakita ba't mo 3D printer dress department? Nakaabot mo adto? So di ba? Oo. So ang iyang movement ato class for 3D printing is 3 axis ra. So X, Y, and Z. So if mo na ang configuration sa robot, then that is a Cartesian robot. Okay? So Cartesian na siya nga robot. Kaduha, SCARA robot. Are you familiar with SCARA? Kadungog na mo ani or
karon pa lang. Siguro karon pa siguro no. Ang SCARA, ang SCARA gi-invent ni siya sa Japan no. So acronym ni siya for Selective Compliance Assembly Robot Arm or Selective Compliance Articulated Robot Arm. Ang iyahang function is 3-axis gihapon, x, y, and z. So, muna na siya, same lang siya ni Cartesian. However, it can perform rotary motion. So, unlike Cartesian nga, translational lang, straight line lang, diri na rotation. So, unsa may naka-differentiate ani from Cartesian? So, mo excel ni siya in lateral movements and are commonly faster. So, muna iyahang naka-advantage mangod, pas kay iyahang pag-move no from one point to the other, so and have easier integration, mas simplified ang design and then mas faster compared to Cartesian robots. That is why it is used for assembly and palletizing or in biomedical application. Mo ni ang porma sa SCARA. Kabantay ka unsa man limit ko ano usaray translational ani class diri ra sa end effector. So asa man siya mo translate up and down ra. Okay, up and down. Whereas the other axis, pra ani, turning ra. Turn diri, mo turn pud ani. Mo turn pud ni siya. Okay? So, daghan na kay siya axis ni ani. Mo nang improve iyang capabilities with respect to the Cartesian robots. Again, kung diri siya mo pick, kung gusto siya iyahang i-move diri ang apart, mas faster siya compared kung mogamit ka og Cartesian robots. Mo ni naka-advantage sa SCARA nga robots. Mo na siya ang example, di ba? Very complex lang compared sa ato ang Cartesian nga kanang robot. Again, pas kani siya ang iyang pag-move ani compared ni Cartesian. Ikatulo, we have articulated robots. So when we say articulated class, mas ni-improved ang number of degrees of freedom. So pasabot anak class anang degrees of freedom, di ba? Human naman mo og machine elements. Human naman mo og machine elements class. Nag-discuss mo og degrees of freedom. Kay mao man na ang number of movements nga allowed sa usa ka mechanism. So for articulated robots class, unlike ni Cartesian nga limited ra sa 3 axis, for articulated robots class, it can execute 4 or 6 movements freely. Okay, unom. So bali, usa na ayahang translational, na siya translational and rotational. So unsa may iyahang mga typical applications? So since taas na iyahang degrees of freedom, then pwede ni siya for arc welding, material handling, machine tending, and packaging. Okay? And then, pwede na ka makabutang no at any position because daghan na kay iyahang degrees of freedom. Just like our hands class, daghan kay degrees of freedom. So, man siya ang iyang simple diagram, no? So, ang first niya nga movement is kani, first axis is the rotation with respect to the base, mo na siya. Second axis is with respect to this arm, no? Second axis. So, pwede na siya maka-move ngadto o pangadto. Rotation lang. Third axis is kani siya nga arm, pwede maka-move up and down. And also this one, kani nga upper arm, mutuyok pud ni. And also the last one, mutuyok. And also the end effector, mutuyok pud siya. So, nakita ninyo? Nasabtan na ni? Okay. So, bali, kani siya, mas upgraded na and then mas accurate ang butang or pag-pick sa usa ka kanang kuan, sa usa ka butang. So, mas faster na siya. Mo ni siya ang iyahang kuan, kanang typical nga physical niya nga structure, no? So, this is our gripper, then these are our joints. So, nga siya joints, no? Diri napa sa base, napa ani, kani mutuyok pasad ni, napoy joints aria, then napo ni joints diri So, all in all, 6 tanan iyahang degrees of freedom. Ikaapat, we have cylindrical robots.
So kuan ni siya, have a rotary joint at the base and a prismatic joint to connect the links. Pasabot aning prismatic joint class, ang iyang movement is translational lang, meaning linear lang. So duha ra yan kay kung naa kay cylindrical axis class, di ba? Sa cylindrical axis is all you need is the r, then the theta, and also the height. Okay? So naatay rotational, mo nang naa siya rotary joint, and then naa siya prismatic to connect the links so that unsa man naatay r dimension. So para naatay r dimensions. And of course, another thing, another translational is the z dimension. Kaya ang sa cylinder naman na siya height. Okay? So again, we have rotation, we have kanang two translational, that is for the radius or iyahang extend, no? Extend sa iyahang arm, and also the height of the robot, which is the z-axis. So mao ni siya class. Mao ni iyahang simple nga diagram. This is the base. So kani siya ato ang end effector, pwede ni siya mo lower. Okay? So mao na siya ang naa siya z-axis. And also since cylindrical man so it has rotation theta. So kani mo rotate man ni siyang kani ang iyahang shaft with respect to the base. And asa man ang prismatic joint, so that is for the r kani iyahang extension sa iyang arm. So ma-adjust ni siya. Mao nang gitawag ni siya og cylindrical robot. Mao ni siya ang iyahang example, no? Now, nganong gamit man gihapon ni siya? So gamit ni siya, it's because pwede ni siya for tight workspaces, no? Like limited ra ang space, unya kung gusto ra kag mga simple task lang, simple assembly, so pwede na ma-achieve ni cylindrical robot. And then simple ra magud ihapong design. And next, delta robots. So these are parallel robots. Mo ni siya ang figure. Nakita naman sa mga documentaries ano man familiar man Hello class, ka-follow pa? Wala pa. So kani siya class comprises of 3 arms, no? Na siya 3 arms kani usa, duha, tulo. And then na siya common base. So mo ni ang base. Mo ni imuhang end effector. Okay? End effector. Don't worry, mag-discuss mo na sa part sa robot, no? So kanin tulo mag-move ni siya, no? Mo-move ni siya ngadto, kani pod mo-move ana. So therefore, ang base nato mo change siya og position. And in that way, so makakuha na ta, no? Maka-pick na ta or maka-transfer na ta og object from one place to the other. Ang advantage gyud ani class nga nganong ni-exist ning delta, no, is that very candid kayo, pas kayo mo nang gigamit ni siya, no, o kuan kanang sa mga detection devices, just like if naata diri ay conveyor. Si conveyor nagkuan siya, nagdala siya og let's say mga dahon. Okay, mga dahon. So mga dahon, and then with the image processing class, i-identify sa sensor kung asay daotan nila. So assuming nakasa sa production line ang conveyor, nag-move siya at kanang kuan at a given speed. So kung normal lang articulated robot class, actually hinay ang response sa articulated robot ha kay for heavy duty mo na siya. So kani siya pas kani ni travel ning mga dahon, ang iyang kuhaon is ang naidaot maglisod si articulated, no, kay hala sobrang kapaspas din na niya ma-detect tanan. Now for delta class, because of this 3 arms, very simple lang nga design, with a small movement sa 3 arms class, actually maka-displace din siya quickly, like maka-transfer din siya, let's say from this position to that position, maka-transfer din siya. So in this way class, pas mo ni very tedious ni siya nga kanang kuan job diri kay ang job diri is to get rid of the kaning mga daot nga dahon. So mo ni siya, pwede ni siya ma-achieve ni delta robot, kay si delta robot
quick kayo siya mo move. So iya din kuhaon ang mga daot then iya pud ilabay. Ingon ana. So very fast kani si Delta robots. Nasabtan ra? So again, fast pick and place ti siya. Okay, walay pangutana ani so far. Wala. So having none, then proceed ta for polar robots. So si polar robots, another term is spherical robots. So have an arm with two rotary joints and one linear joint connected to a base with a twisting joint. So mo ani siya. So ang iyang movement no kay spherical. That is maka-turn siya diri mo turn pud siya ani nga axis, and this why it represents the radius. Kay diba atong sphere na may radius. So radius na siya. Mo ni siya ang example sa polar robot. Makaingon mo hala, mura may gani siya sir og kanang articulated kini mga arms nga na. So kung imo i-analyze ang movement class, kani siya mo rotate siya sa base, kani ato ang arm, this is our arm, mo rotate pud siya aning murag naka y na rotation, and also this one mo move back and forth. Kani siya ni-define ni siya sa radius sa sphere. So kung imo i-analyze ang movement ani, actually ang ma-generate niya is spherical no, spherical iya motion. So asa rin siya pwede magamit class. Ang mo fit gid sa iya is ang kanang welding no. It's because not all the time mag-welding taog unsa man straight na may uban nga welding unon. Let's say if we have a curved surface, nya dira ka mag-weld, di kay na siya ma-achieve sa mga articulated robots. Ma-achieve siya pero dugay kaayo, and then di gud siya kung analyze nimo di gud siya mo fit. So ang pinaka best ni ani is by using polar robots because it can achieve this curvature since spherical man siya. So it can rotate in two directions no, in two directions, and also it can adjust its arm by using this prismatic joint. So mao nang advantage ni si polar robot in welding mga kanang curved surfaces. And not only for welding but also for die casting, injection molding, and material handling. So pwede po na siya. So again, si polar robot, ang iyang gibasihan is ang spherical nga kanang spherical coordinate system. So siguro naman na sa analytic geometry, naman tay Cartesian coordinate system, x, y, and z. So mo nang napod tay Cartesian robot. Napod tay cylindrical nga coordinate systems. We have theta, r, and the height. So manang we also have the cylindrical robot. And for the spherical coordinates, we have 2 thetas and 1 r. Mo na siya for polar robots. So lastly, we have the collaborative robots or cobots. Mo na siya ayahang shortcut no, cobots. These are robots that can directly and safely interact with humans in a shared workspace. So these are typically used for pick and place, palletizing, quality inspection, and machine tending. Mura ni siya nato og sulugoon, just like this one shown in the picture. So this robot here is an articulated robot, but at the same time collaborative robot. So nganong articulated robot ni siya? It's because it has 6 axes no, and then at the same time collaborative siya in a manner that it helps no, it helps this person in assembling this device. So pwede na siyang suguog siya magkuha og screw, siya mahatag nimo mga materials needed nimo sa pag-assemble sa kabutang. So if that robot works together with the person, then tawagan niya collaborative robot. So napo diri sa second picture na ay gibuhat ang tao diri, then kani siyang articulated robot or collaborative robot may assist siya in doing the job. So tawagan nila, these are collaborative robots. Okay, so I think that's it for my discussion for today about